Ang alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, sa bayan ng mga gulay, ang lahat ay may kanya-kanyang katangian. Ang kalabasa ay may kakaibang tamis. Ang kamatis ay may asim at makinis na kutis. Ang luya ay may kakaibang anghang. Ang labanos ay may sobrang kaputian. Ang talong ay may lilang kulay. Ang mustasa ay lutian. Ngunit may isang gulay na may kakaibang anyo. Ito ay si ampalaya. Siya ay may maputla at may lasang di maipaliwanag. Araw-araw, walang ginawa si ampalaya kundi ikumpara ang sarili sa ibang gulay. Isang araw, nagplano si ampalaya na kuhanin ang taglay na katangian ng ibang gulay. Nang sumapit ang gabi, naisakatuparan niya ang balak. Isinuot niya ang taglay na katangian ng lahat ng gulay. Tuwang-tuwa si ampalaya sapagkat ang dating di pinapansin ay pinagkakaguluhan na ngayon. Ngunit walang lihim na di mabubunyag, na pagkasundoan ng lahat ng gulay na sundan ang kakaibang gulay. Dito nila nalaman na ang magandang gulay ay walang iba kundi si ampalaya. Nagalit ang lahat at si ampalaya ay iniharap sa diwata ng lupain. Bilang parusa, ang balat ni ampalaya ay kumulubot at ang lasa sa loob ng kanyang katawan ay naging mapait na dulot ng paghalo-halo ng lasa ng ibang gulay. Ito, ang ampalaya ngayon na inaayawan ng karamihan. Sa alamat na ito, matutunan natin ang makontento kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang natatanging ganda. At dapat natin itong pasalamatan.